Magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po si Dr. Jeff Ho. Bago po natin tatalakayin ang topic tungkol sa tetanus, lalo yung bakuna kontra sa tetanus na mikrobyo, magdagdag lang po tayo ng konting answers, no, sa mga nagtatanong po sa atin tungkol sa rabies, no? Okay, kadalasan ang tinatanong po sa atin ay Doc, na-inject na po yung anak namin na nakagat ng pangalawang dose. Itutuloy po ba namin yung pangatlo or pang-apat na doses ng rabies na bakuna? Well, ulitin ko po, no, kung ano po yung mga basis kung kailangan mabakunahan kaagad yung pasyente po natin na nakagat, no? Okay, unang-una, pag wild po yung hayop, no? Whether aso or pusa. Hindi po friendly, hindi po tame, basta kagat ng kagat kahit sino. Okay? Kasama po dito yung may-ari ng hayop, no? Okay, yun talaga ang number one dahilan na kailangan bakunahan kaagad ang nakagat. At hindi na po natin hihintayin or obserbahan sa loob ng 10 araw, no? Okay? Pero, katulad ng sinabi ko, pag friendly or behaving at hindi po wild ang aso at pusa ninyo, ay malamang hindi na po kailangan ma-inject yung nakagat, no? Okay? Lalo pag wala pong balita sa inyong barangay, okay, na meron pong namatay sa rabies, no? Okay? Lalo na kung, syempre, na-inject na po ng anti-rabies yung aso or yung pusa po ninyo. Okay? Kasi po, ano pa talagang sadya kung bakit pinapabukunahan natin yung ating mga pets sa bahay, no? Para hindi sila magka-rabies. Kung na-inject na po ng anti-rabies yung aso at pusa ninyo, definitely, wala na silang rabies, no? Kahit nakagat pa kayo ng more than 1,000 times, lalo na hindi na po kailangan ipapabakuna yung mga tao na nakagat, no? Okay? Kasi ang dami po tayong pasyente, okay, or mga kamag-anak na pasyente na na-inject pa or in-inject pa ng bakuna kontra sa rabies na yung nagkagat, yung aso or yung pusa, ay na-inject na po ng anti-rabies, no? So, mukhang hindi po tama yan. Okay? So, balik tayo sa tanong na kung itutuloy po ba ninyo ang pangatlo or pang-apat na doses ng anti-rabies na bakuna? Well, katulad ng sinabi ko, pag behave, tame, at hindi wild ang pet po ninyo. Number 2, pag ang kagat po ay provoked, meaning to say, meron pong dahilan, no? Okay? Lalo pag nabakunahan na po yung aso at pusa ninyo, hindi na po kailangan ma-inject po yung mga miyembro ng pamilya na nakagat po sa aso at pusa po ninyo. Okay? So, yun po ang ating approach for the past 30 years or more, no? Because I've been in medical practice for more than 30 years, no? At sa awa ng Diyos, wala namang bumalik sa akin at ako yung sinisisi na namatay yung pasyente nila na may rabies. Na pinapahinto ko yung bakuna. Wala namang pong ganyan na balita na nakarating po sa atin, no? Okay? Ang dami po pasyente na pumunta sa clinic natin for the past 30 years na pinapatigil ko talaga yung bakuna kontra sa rabies, no? Okay? Kahit
nakatanggap na sila ng unang dose, pangalawang dose, pangatlong dose, pinapatigil ko yung remaining doses because, as I've said, hindi talaga kailangan, lalo pag tame ang aso at pusa ninyo, lalo pag provoke ang bite, lalo pag napakundahan na po yung aso at pusa ninyo sa bahay, at lalo pag wala pong namatay sa rabies sa barangay po ninyo. Okay? Pero kayo na po ang mag-decide rin, no? Lalo pag hindi ko po na-examine ang pasyente ninyo, nasa inyo na po yan kung ipapabakuna po ninyo o hindi, no? Because as I've said, nakakatakot po ang online consultation or on-text consultation. Okay? So, hindi naman po ako nagsabi na talagang 100% mali yung nagbibigay ng bakuna dahil hindi nila sinusunod ang nasa libro, at hindi rin ako nagsasabi na ako ang 100% tama at sila po ang 100% mali. Okay? Pero as far as I'm concerned and to the best of my knowledge and more than 30 years of experience in medical practice, I would say na yung approach po natin sa clinic ay tama. Okay? So, balik po tayo sa yung tetanus. Okay? Well, ang general basis po natin, no, ay kung i-inject po natin yung pasyente ng tetanus toxoid at saka yung tetanus immunoglobulin na mas mahal yun, more than 1,000 pesos. Yung toxoid around 200 pesos po yun, no? In general, okay, yung tetanus toxoid ay talagang pinapa-inject ko, no? Okay, lalo pag hindi po siya nakatanggap ng tetanus toxoid within 5 years. Okay? From the time of bite, no? Pero kadalasan yung tetanus immunoglobulin na mas mahal yung 1,000 pesos or more, eh kadalasan hindi ko yan pinapa-inject. Kahit yun pong tinuro sa atin nung nag-training pa po tayo, no? Okay? I'm not saying na mali sila, ako yung tama. Hindi po. Ang atin lang po ay meron po tayong sapat na basis kung bakit hanggang tetanus toxoid lang po ang pinapa-inject po natin at hindi na po kailangan yung mas mahal na tetanus immunoglobulin. Ayan. So, ang tanong natin ay, kadalasan, pag may kalawang po yung, for example, pako na naapakan po ninyo, pag may kalawang po ba, kailangan ng tetanus immunoglobulin? Kung tanungin, hindi po kailangan. Kung kalawang lamang. Okay? Or pag yung pako po ay hindi po kalawang, pero shiny, no? Malinis. No? Kailangan po ba ng pagpapa-inject ng tetanus immunoglobulin? Depende po. Okay? At pwede rin kailangan i-inject. At i-explain ko po natin sa susunod ng video po natin. Maraming salamat po.